Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw tayo pag-uusapan naman natin is regarding sa PhilHealth. Alam ko marami na kayo napapanood dyan na mga content creator, mga video na gumagawa kung ano ba yung naging reason about sa PhilHealth. Well, hindi ko na po uulitin sa inyo yun, hindi ko na po sasabihin sa inyo. Ang sasabihin ko na lang po sa inyo is yung nararamdaman ko as a pasyente, yung nararamdaman ko as a kidney transplant. Baka dahil sa ganitong paraan, mabuksan natin yung mga natutulog nilang isipan o baka hindi nila naririnig kung ano ba talaga ang problema ng isang pasyente. I-remind ko lang sila na baka lang hindi sila nakakapunta sa mga government hospital, sa mga public hospital, kung gaano yung sitwasyon, kung gaano kahirap yung sitwasyon na pumipila araw-araw para makakuha ng libreng gamutan sa isang ospital para lang gumaling tayo. Baka kasi nakakalimot na sila kung ano ba ang sitwasyon ng isang public hospital. Ngayon, bilang pasyente sa kidney transplant, wala po ako nakukuhang benepisyo sa PhilHealth. Unless ma-hospital ako, unless ma-operahan ako, sino bang gustong ma-hospital araw-araw? Sino bang gustong ma-admit araw-araw sa hospital? Diba wala naman, diba? Ngayon, thankful din ako dahil yung mga dialysis patient dyan nakakakuha po ng benepisyo like yung libreng dialysis. Imagine, yung may pondo na nga yung PhilHealth, nahihirapan na tayo. Yung may pondo na yung PhilHealth, pumipila pa rin tayo sa mga gobyerno para makakuha ng guarantee letter. Ngayon, hindi pa nila lalagyan ng pondo dahil ang dahilan nila, gusto nilang turuan ng leksyon yung mga naupo ngayon sa PhilHealth. Pero ang pinupunto doon, tayo din ang pinapahirapan. Tayo ang nahihirapan. Kasi, sino ba may sakit, di ba tayo? Baka kasi yung mga politiko na yan, yung mga senador na yan, yung mga kongresista na yan, hindi po nagpapa-hospital sa mga ospital natin sa Pilipinas. Baka doon sila sa ibang bansa, di ba? Hindi natin sila masisisi, di ba? Ibig sabihin, wala silang tiwala sa ospital at sa mga doktor natin. Sorry po sa word. As a pasyente, hirap na tayo di ba? Imbis nang po problemahin na lang natin kung paano tayo gagaling, po problemahin pa natin kung saan tayo kukuha ng panggamot, kung saan tayo magpapa-hospital. Di ba? Ang hirap, sobra-sobra. Kaya hindi ko alam kung nag-iisip ba sila or meron lang silang interest, di ba? Pansarili nilang interest na hindi tayo kasama doon. Alam nyo, sabi nila, ang pondo raw, ililipat na lang sa AKAP. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng AKAP na yan? Lintik na AKAP na yan. Mas importante pa ba yan kaysa sa mga taong may sakit? Mas importante pa ba yan sa mga naghihinga ng mga pasyente na walang panggamot, di ba? Alam nyo, what if ngayong sitwasyon na to yung COVID season? Siguro mahihirapan tayo lalo, di ba? Siguro marami nang namatay sa atin ngayon, di ba? Buti na lang, alam nyo, ito real talk lang to, hindi po, walang halong politika. Yung time ni President Duterte at ni Bongo, yung nagkaroon ng malasakit si Senator Bongo, malaking tulong yon para sa amin. Malaking tulong yon kasi alam niyo naman yung zero balance sa malasakit, di ba? Ayun, ang hirap, sobrang hirap. Alam niyo ako, kidney transplant na ako, nahihirapan pa rin ako kumuha ng gamot, sobra. Anyway, kaya ako lang nabanggit to. Siguro sa pamamagitan ng video na to, and siguro kapag marami nag-comment sa atin, marami nag-share, mag-viral tong video na to, baka lang makarating sa kanila kung ano ba talagang problema natin, di ba? I-comment nyo sa baba yung mga problema natin. Baka sakaling mabasa nila, di ba? Baka sakaling pakinggan nila tayo. Kung meron silang social media, di ba? Ngayon, malapit asing eleksyon baka yun ang interest nila. Ayun lang po, ingat po palagi and God bless po sa ating lahat.